Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At bago natin simulan ang ating talakayan, no? Gusto ko munang i-shout out ang ating mga audience dito sa Don Marty TV, okay? Itong si Juarez Telma. Good morning, Sir Don Mar. Ayan, maraming salamat sa iyo po. Ano to? Ginaimhov. Hello Donmar, pa-shoutout naman from Florida. Ayan, maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Florida. Shoutout sa inyo. Rosenda Solis, good evening Sir Donmar from Turil, Davao City. Always following your vlog. Ayan, maraming salamat po sa mga taga Davao City. Ayan, mga kababayan natin dyan. Rose Ripana, good evening po Sir Donmar TV. Ayan, Donmar lang po, walang K, Donmar TV. Ayo, Ma'am Rose. Buenas noches, Donmar TV, watching from Malaysia. Ayan, sa mga kababayan natin dyan, sa mga Pilipino sa Malaysia, no? At Maridel Lim, good evening Sir Donmar from Tondo, Maynila. Ayan, maraming salamat sa mga audience natin sa Tondo, Maynila. Ang dami niyan eh. Ma'am Jeroy, yung aking kaibigan, have a blessed day, Sir Don. Ayan, maraming salamat. Alam nyo, ang dami pong mga nagko-comment sa ating comment section. Binabasa ko yan. Pero ngayon, maraming nagpapa-shoutout. At sige lang, kung gusto nyo magpa-shoutout, ilagay nyo lang sa comment section at atin yang babasahin dito araw-araw. Okay? Unahin muna natin itong kay Liviste. Ito. Anong sabi ni Liviste? Mamaya malalaman ninyo kung bakit sinabi niya ito. Okay? Sabi niya, ito, sapul na sapul ito sa mga congressman ha. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Ayan. At least kung baliw man ako, hindi ako magnanakaw. Kasi sinabihan siya ng baliw. Bakit ba siya sinabihang magnanakaw? Mamaya, hintay-hintay kayo kasi panghuling video ko ito na ipapaliwanag bakit nagkaganito, bakit nagkainitan sa kamera kahapon. Okay? Okay. Pero bago ang lahat guys, bago natin simulan, kasi uunahin natin itong sabi nila, sapat na raw yung numero para i-impeach si BP Sara. Nagpapatawa ba kayo? Nagpapatawa ba kayo? Okay, like and share muna ha, para kakalat ito sa taong bayan at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Unahin muna natin yan. Ito yung balita. Magko-comment tayo kagad. Kumpiyansa ng kongresista na may sapat ng numero para ma-impeach si VP Sara, yan ay kahit hindi pa gumugulong ang deliberasyon sa plenaryo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ilang beses nating naririnig mula sa mga kongresista na may sapat na numero sila, pero online may mga nagsasabi rin na may mga umatras, may mga ayaw pumirma. Ano ba talaga ang nakikita mo? Kung sa totoo lang, umatras na yung iba eh. Kasi iniisip nila yung future ng kanilang political career. Kasi yung taong bayan, maka-Duterte na eh. Diyan sa Kongreso. Yes, Jiggy, dalawang numero. Yung matunog ngayon na naririnig natin dito sa Kamara, ayon po kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasa halos 200 na ang kongresistang boboto. 200 na raw. Alam mo, Ridon, wag mong idama yung ibang mga matitino na mga kongresista dyan. Ako in my opinion, baka lang, no? Hindi tayo sure, pero sa tingin ko, pang-brainwash na niya na para sabihin ng ibang mga congressman na hala, ang dami na palang gustong pumirma sa impeachment ni BP Sara. Pumirma na nga tayo. Ganun ba? 'Di ba? Pumirma na tayo kasi ang dami. Pero sa tingin ko, lang siya, pautot lang niya yan, drama lang. Alam niyo naman, mahilig sa drama to eh.
para ma-impeach si VP Sara. Mas bababa naman yung tansya ni House Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez. Ayon po sa kanya, nasa 120 na mga kongresista yung boboto laban kay VP Sara. Ayon sa kanila, base lamang po yan dun sa mga impormasyong naririnig nila dito sa Kamara. Ibig sabihin, pulso lamang po yan, kumbaga. Base sa Constitution, Jake. Baka nakalimutan nyo ha, in-announce ng, ano ba yan? In UP yata yun na party list. Ayaw na nilang sumuporta sa impeachment. Remember? 1/3 o at least 106 lamang na boto ang kailangan para ma-impeach si Alam nyo, sa totoo lang, prangkahan tayo dito. 106 po ang kailangan na pumirma para ituloy ang impeachment trial ni VP Sara. Hindi naman ano yan, imposible. Posible yan na maraming boboto. Pero tandaan nyo, it's either yung iba dyan, pipirma yan kasi wala mga prinsipyo. Or takot sila na walang budget ang kanilang distrito. Yun lang yun ha. Yun lang yun. Tapos, ang payo ko sa taong bayan, especially sa mga audience ko dito sa Donmar TV, tandaan nyo ang mga pangalan kung sino yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Okay? Tandaan natin yan. Ipopost ko yan dito araw-araw para malalaman ninyo, para hindi nyo iboto. Sara. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. 300 plus kami, di ba? O kung ilan yung presence sa May 11, makikita yun kung ilan ang buboto. But I think overwhelming na, sobra na 120 yung nagsabi na pipirma sila. Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na, estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support impeachment. I think nag-iikot din siyempre may mga caucuses na pag-ikot sa party list, sa iba pa mga coalitions. At Marian, pagdating Imagine nyo na, umiikot sila. sa botohan ng bawat partido, Bakit hindi nyo na lang irespeto kung ano yung opinion ng iba, di ba? ano yung info na naririnig mo dyan? Yes, Jigay, tinanong nga natin yung iba't ibang partido tungkol sa isyong ito. Yung Partido Lakas po, na may almost 80 members at yung pinakamalaki sa Kamara, conscience vote daw yung kanilang paiiralin. Ayon nga doon sa isa sa mga miyembro nila ng Lakas CMD na si Deputy Speaker Janet. Huwag kayong maniniwala dyan sa conscience vote na yan. Conscience vote. Huwag kayong maniniwala. Ano yan? Ang totoo niyan, hindi yan conscience vote. Maleta vote. Maleta vote. Ang payo ko lang sa mga congressman. Kung meron mang mga congressman na nakikinig sa atin dito, ito lang yung payo ko sa inyo. Tandaan nyo, makikita ang inyong mga pangalan kapag kayo po'y pumirma. Isipin niyong mabuti. Bantayan niyo ang inyong constituents. Ano ba ang pulso ng inyong probinsya? Gusto ba nila si VP Sara o ayaw nila si VP Sara? Sundin niyo kung ano ang pulso ng probinsya. Na-press ko tuloy. Sundin niyo kung ano yung pulso, kung ano ang gusto ng probinsya ninyo. Yun lang. Sundin nyo. Kasi kung ikaw, syempre, yung mga example lang ito yung mga taga Naga City na Makaleni Robredo. O kung sa tingin ninyo, yan, ganun, example lang. Kung sa tingin ninyo, ang daming mga dilawan dyan at ayaw kay VP Sara, pumirma kayo. O ganun. Di ba? Basta, pumirma kayo ayon kung hindi ba maaapektuhan ang boto ninyo pagdating sa eleksyon. Yun ang lang aking payo sa inyo. Karamihan daw ay mukhang bobotong pabor
sa impeachment. Ganito rin daw yung magiging sistema ng National Unity Party o NUP. Bibigyan ng kalayaan yung kanilang mga miyembro na bumoto ng naaayon po sa kanilang konsensya. Conscience vote din yung paiiralin ng Liberal Party. Ayon po sa presidente nitong si dating Congressman Erin Tanyada, dapat mapanagot ang mga opisyal na dapat managot. Samantala, Jiggy, nagpulong naman kagabi yung Partido Federal ng Pilipinas na partido po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa miyembro nitong si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, boboto sila base sa ilalatag na ebidensya. Yung Nationalist People's Coalition o NPC naman, magpupulong pa lang daw para talakayin ang impeachment. Pakinggan po Kada mga partido dyan, mag-usap-usap sila. Ay! natin itong pahayag ng mga kongresista. It's still a moving, pinag-uusapan pa rin siya hanggang ngayon. As of now, nasa Garin, wag ka nang umepal. Alam naming pipirma ka. two-thirds, one-third. Two-thirds ang boboto, one-third ang merong mga not because of the basis, pero yung mga circumstansya ng kanya-kanyang distrito. My party stand ang PNP and we're basing it on what we see. Diba? Tama po tayo. It depends on the situation of the province. Kung maka-Duterte, di, wag po. Kung example lang yan. Marami pong mga binabatikos na mga congressman ngayon na pumirma noon, yung 2025, pumirma sila, tapos, yung mga constituents nila, gusto si VP Sara. Di, binatiko sila. As evidence for probable cause. Jiggy, kinwestiyon naman ni VP Sara yung mga kongresistang tila raw ba sigurado na may impeach na siya. Pakinggan po natin itong pahayag ni VP Sara. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, Tapos na natin yan, na paano na natin, no, narinig na natin yun kahapon sa vlog ko, yung kay VP Sara. Basta sa akin lang ha, yung sinabi ni Ridon na meron na po raw sapat na numero, naniniwala ba kayo? Yan ang tanong, di ba? Ako hindi ako naniniwala dyan. Tingnan lang natin sa May 11. Yun ang tunay na Judgment Day. Kung talagang marami ba ang pipirma o hindi. O ito. So, panuuri natin itong video na itong privilege speech ni Senator Marcoleta. Okay, talagang umiinit itong si Senator Marcoleta sa pinaninindigan ang pagtutol sa parliamentary courtesy ni Zaldico. Kasi itong si Senator Marcoleta gusto na niyang mapabilis na mapanagot itong mga sangkot sa flood control at mapatawag na dyan sa Senado. Ang bagal-bagal ni Lacson Ito yung pakinggan natin at magre-react tayo kay Senator Marcoleta. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek, Adrian Bersamin,
Aray ko. Yusek Jojo Cadiz, Aray ko. former Governor Luis Chavit Singson, Isa pa yan. Pinatawag si Chavit pero hindi natuloy ha. former Speaker Martin Romualdez, Aray ko. former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, Aray ko. because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Isa pa yan ha. 18 ex-Marines. Pero hindi naniniwala si Lacson dyan. Bakit kaya? Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there. Diba? Yan ang pautot nilang Lacson. Kung saan raw pupunta ang ebidensya, doon sila. Paano yan? Marami nang lumitaw na mga ebidensya, ayaw ninyong tanggapin. Diba? Ano? Takot lang. Takot lang. Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang Correct. hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag? Grabe. Sapol na sapol ni Marcoleta talaga itong sinabi niya, oh. Di ba? Hindi ba kayo magising niyan, Lacson? In this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon Correct. ay halos nagdurusa na? Wala talagang galang kasi ninakawa na yung taong bayan. Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Oh. Kasi administrasyong Marcos. Sila kasi yung sila kasi yung pinagbibintangan ni Zaldico. Edi kung parang hesitant sila na ipagpatuloy itong investigasyon na ito kasi matatamaan sila eh. Sis, wag na tayong magbulahan. Kahit na lantaran na nandun na talaga. Correct, tama yung word na ginamit ni Marcoleta. Lantara na talaga.
Kakahiya kayo sa taong bayan? ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. Ah. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7 hanggang alas 5 ng hapon na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Ah. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun, itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Ah. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka. Correct. At iimbitahan. Pwede man si Zaldico sa Zoom siya i-hearing, di ba? Pero hindi pumayag si Lacson. Lacson. Lacson! Galit na ang taong bayan sa'yo. Ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang Kaya itong si Ping Lacson, galit na galit siya talaga kay Marcoleta kasi ginigisa siya ni Marcoleta eh. marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President? Correct. Kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that. Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? So yun po ang Ako sa tingin ko, talagang itong administrasyon na ito, takot na mahiring si Zaldico sa Kamara. Alam naman natin, ang Senate President, Marcos, Maca Marcos, si Soto, Marcos yan. Si Lacson, Marcos din yan. So, baka, di natin alam, baka inutusan. Wag na yung i-hearing yan si Zaldico kasi mabubuking silang lahat. Alam nyo sa totoo lang, si Marcoleta lang talaga ang matapang dyan na nagvo-voice out sa problema natin dyan sa flood control. Sa totoo lang. Si Marcoleta lang talaga. Eto, punta na tayo dito sa bakit sinabi ni Leviste, ni Recto, Leviste to Recto, yung congressman Representative Recto, kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Ayan. Congressman Leviste, ayan, approve. Ay, gusto ko yung sinabi mo, hindi ka magnanakaw. By the way guys, itong aking dito, na na-injury ito kagabi, naglaro kami ng pickleball. Ito. Bakit nga ba? Sinabi yan ni, ipakita muna natin, alamin muna natin yung context, bakit nagkaganyan. Nagkatensyon sa pagitan ni 1st District Batangas Representative Leandro Leviste at 6th District Batangas Representative Ryan Recto sa plenaryo sa Kamara. Piniimbestigahan kasi ni Leviste ang umunay koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa kongresistang sinasangkot sa maanumalyang flood control scandal. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano bang detalye dito mga pangyayaring ito?
Julius, baliw man ako, di ako magnanakaw. Yan nga yung buweltang tugon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang privilege speech sa Kamara kanina, iginiit ni Leviste na pinapakalat daw ng ES Recto sa social media yung utang niya na 24 billion pesos na multa sa Department of Energy para pahinain nga yung kanyang kampanya kontra korupsyon. Pero So binanatan pala siya. Kilala naman natin si Leviste. Hindi naman ito mag-iingay kung hindi siya binabanatan. hindi raw siya patitinag sa panawagang pagpapaimbestiga ng koneksyon ni Executive Secretary Recto kay CWS Party List Representative Edwin Garjola na iniuugnay naman sa mga maanomalyang transaksyon. Sa Wow. pananaliksik nga raw niya, 1 bilyong piso raw yung ginastos ni Kong Garjola sa 2020. Sino yung mga congressman na hindi takot na sinabing mga magnanakaw ang nandyan? Si Leviste Laman at si Kiko Barzaga. Tandaan nyo yung mga pangalan na yan, ha? Iboboto natin yan. 25 political campaign ni na Governor Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano. Kaya tanong ni Leviste, bakit daw gumastos ng ganon si Garjola at ano ang posibleng ginawa ni Executive Secretary Recto para kay Garjola? Muli ring inulit ni Leviste yung kanyang akusasyon na inalok siya ni Kong Garjola na makipag-partner daw kina Secretary Recto sa pagnenegosyo ng DPWH sa kanyang distrito. Hiniling din ni Leviste na imbestigahan ng Kongreso at Malacanang ang di umano'y yaman ni Recto at kaugnayan nito kay Garjola. Pinaiimbestigahan niya rin sa Kongreso yung umano'y refresh gaming sa Batangas. Itinanggi ng anak ni ES Ralph Recto na si 6th District Representative Ryan Recto yung mga paratang ni Congressman Leandro Leviste. Fake news daw ang mga aligasyon nitong may koneksyon at maanumalyang transaksyon si Recto kay CWS Congressman Garjola. Hindi rin daw dapat ginagamit yung plenaryo para maglahad ng haka-haka. Tila nawalan ng saysay yung privilege speech ni Leviste matapos pagbotohan ng mayorya na i-strike out sa record yung kanyang mga aligasyon na walang ebidensya. Pakinggan po natin yung bahagi ng privilege speech ni Congressman Leviste. Bakit si Garjola gumastos ng mahigit? Eto, i-off natin yan kasi may mas mahabang version dyan, okay? Pakinggan natin itong mahabang version. Ito. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumistigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news Ayan, no? Debating-debate na ito. po yan, Mr. Speaker. Kayo nang humusga, ha? Pakinggan natin silang dalawa. Kayo nang humusga. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. Correct. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Ayan, sa pool. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Ala, aray ko. Booking kayo dito ngayon. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto.
Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Grabe. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. Ah, wow. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila Ayan, libiste. Ibulgar mo lahat yan. ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Grabe. Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito. patay. Kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin. Di ba? Inano niya yun, pinost niya yun sa kanyang Facebook page. Nakita natin yun. Aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Grabe. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Grabe. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Ito yung sunog na sunog talaga. Sunog sila. Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang Grabe. aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos Dapat imbestigahan to, guys. ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na magpartner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Grabe. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita. Alam niyo, sa totoo lang, Recto, resign ka na? Resign ka na? Pahirap ka sa bayan? Para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete. At si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Wow. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At Grabe, iba't boy. ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Wow. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok
ang flood control investigations. Mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A, na si Carolina Pastrana, na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing. Yusek Claire. Yusek Claire, narinig mo yon? Nasagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni Grabe. ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Grabe, guys. Panghuli, hindi lingid sa atin na Binuking binomba talaga ang lahat. kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap Wow. para sa kanila ay si Wow. San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan. Kahit na iba ang Grabe, guys. Sunog na sunog sila dito. mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya. Ito imagine niyo mga trabahante ito ni BBM. Si Recto, Yan ang mga appointees ni BBM. 'Di ba? Mga garapa lahat. Para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Majority Leader. Tamimi lahat. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Tamimi lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize
the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. Ah, The yan. Honorable Ryan Recto is Bumanat rin, ha? Ito, rest back na. now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a Wala na, natataranta na. manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas Maiyak on na. the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o Hindi paratang dapat ginamit para hindi kayo mapahiya. Dapat lang ibulgar. Karapatan ng taong bayan malaman ito lahat. na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news. Well, tingnan natin. Baka totoo. Okay? So, ito, development pa man ito, di ba? So, tingnan lang natin. Kasi para fair naman tayo dito. Okay? Patunayan nyo na yung mga sinabi ni Leviste ay mga kasinungalingan yon. Dapat niyong i-prove sa taong bayan yan. Po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas. Anong kinalaman doon? Kahit dekada ka ng government official, kung may kalokohan kang ginawa, edi baliwala yun, sinabi mo, di ba? But also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, Kaya ikaw, Leviste, ilabas mo rin yung mga ebidensyang mga binubulgar mo, no? Para fair sa lahat. let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. May respond pa talaga si Leviste. Go on, Leviste! Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari.
Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola Grabe. para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Okay, ayan no. Narinig ninyo ang both sides, no? So, ayun, libre kayong mag-comment, mag-react sa magre-research tayo niyan sa mga developments dito Pero for the meantime, kayo mga audience ko sa Donmar TV, comment kayo Comment kayo. Anong masasabi nyo doon? Babasahin natin yan sa comment section So, don't forget, i-like, i-share para aabot ito sa maraming audience guys. Marami po makaalam. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!